Hi guys, narito ang ikatlong part ng pag-abot sa pinakatuktok. Tara at simulan na natin ang kwento. Wala akong sapat na oras para mapunit ang web, wika ng bida. Maghintay ka muna dito. Ililigtas ko ang bata. Sabi ni Zhang Shan, bahala na, mag-ingat, may demonyong gagamba. Ito ay isang demonyo. Nakita ng ating bida na isang malaking gagamba ang malapit ng kainin ang bata. Tinutusok na ng malaking gagamba ng kanyang mga galami ang bata. Wika ng ating bida. Ano? Mabilis siyang tumakbo papalapit. Wika niya. Hihinto mo ang ginagawa mo. Inatake niya ang malaking gagamba. Nalaglag sa pagkakabiti ng bata. Nang makababa na siya, agad siyang inatake ng malaking gagamba. Tinamaan siya ng mga galami nito. Mabilis siyang naibabawal ng malaking gagamba. Ginagawa niyang sapakin ang malaking gagamba para makaalis. Nagbigay siya ng matinding sipa sa gagamba. Wika niya, saluhin mo ito. Bam! Sa kabutihang palad, hindi masyadong mataas ang antas ng demonyong ito. Kung hindi ay hindi ko man lang ito kayang tapatan. Kung ako'y maghuhula, isa lamang itong level 1 demon. Ngunit kahit na ito ay isang level 1 demon, mahirap pa rin itong talunin batay sa aking kasalukuyang kasanayan. May mga senyales ng pagkawala ng dugo at lason. Napansin ng bida ang paggalaw ng malaking gagamba. Kaagad itong umatake ng kanyang sakot. Nagawa namang ilagan ito ng ating bida. Tuloy-tuloy ang pag-atake ng gagamba ng kanyang mga sapot. Wika ng ating bida. Anong ginagawa niya? Nakita niya ang daan ay napapalibutan na ng maraming sapot. Ano? Sinarado nito ang labasan. Kaya gusto mo ng laban hanggang kamatayan. Halika rito. Nagpakawala na naman ng mga sapot ang malaking gagamba. Habang tumatakbo ang ating bida, bahagya siyang tinatamaan ng mga ito. Sinugod ng ating bida ang malaking gagamba. Ngunit nakita niya ang nakaabang nitong mga galami. Dumipensa siya ngunit nasugatan ang kanyang mga braso. Habang hinaharap ng ating bida ang malaking gagamba. Sa isip niya, masakit ngunit ano itong misteryosong hype at adrenaline na dumadaloy sa akin. Umatake pa rin ang ating bida. Kahit tinatamaan ang kanyang braso ng mga galami ng gagamba. Ang kanyang pag-atake ay tumama sa isa sa mga mata ng gagamba. Ininda ito ng malaking gagamba. Sinundan pa ito ng ating bida ng pag-atake. Ang mga galami ng gagamba ay sinasangga na lamang niya. Nakangiti ang bida. Sa isip niya, parang ang katawan ko ay umaapaw sa walang limitasyong enerhiya. Ang lakas ng mga atake ng demonyong ito ay hindi malakas. Binubuno niya ang gagamba. Nang may mapansin siya, umatake ng sapot ang gagamba. Nabalutan ang katawan ng ating bida. Sa isip niya, ang sapot ng gagamba ay wala ng dating sigla. Ito na ba ang kanyang huling hilinghing? Ngunit patuloy niyang sinasapak ang malaking gagamba. Wala nang paggalaw. Patay na ba ito? Bagaman isa lamang itong level 1 demon, hindi pa rin ito basta-basta matatalo ng isang 5th phase tempered body. Hindi gaanong magaan ang aking mga sugat, ngunit mukhang walang masyadong malubha. Binunot niya ang galami ng gagamba na nakatusok sa kanyang braso. Gayon din ang mga sapot na nakabalot sa kanya ay inalis niya. Binitbit na niya ang bata na nababalutan pa rin ng sapot. Sabi ni Zhang Shan, anong nangyari sa kanya? Habang nakatingin lang rito ang ating bida. Wika niya, nawalan siya ng maraming dugo at nalason. Dahan-dahan niyang binaba ang bata. Wika niya, maghintay ka rito. Mabilis siyang umalis. Kukuha ako ng ilang bagay. Pagbalik ng bida, nakakuha na siya ng mga halamang gamot. Ngumunguya niya ang mga ito. At ibinuga sa kanyang kamay. Kaagad niya itong inilagay sa sugat ng bata. Sabi ni Zhang Shan, magiging maayos ba siya? Wika ng ating bida, walang dapat maging problema. Naaalala ko ng malinaw ang lahat ng nakapagpapagaling na epekto ng mga halamang ito. Nanginginig ang bata, hindi kalaunan ay nakahinga na ito ng maluwag. Maluha-luha si Zhang Shan nang makita niyang maayos na ang bata. Sabi niya, salamat sa Diyos at maayos siya. Salamat sa Diyos at maayos siya. Wika ng ating bida, hindi pa tayo ligtas.
lahat ng aking mga halamang gamot ay nasa pinakamababang antas, maaari lamang nitong pabagalin ang kanyang mga sintomas. Kailangan mong humanap ng doktor, kung hindi ay maaaring magkaroon ito ng masamang epekto sa kanyang katawan. Sabi ni Zhang Shan, kung gayon, dadalhin ko siya agad sa isang doktor. Huwag kang magmadali, hintayin mo munang maging stable siya bago umalis. Oh, gagawin namin ang sinasabi ng aming mahal na benefactor. Sabi ni Zhang Shan, ay oo nga pala, mahal na benefactor, gusto mo bang gamutin ang iyong sariling mga sugat? Wika ng ating bida, ayos lang ako, sabi ni Zhang Shan, ngunit dumudugo ka ng sobra, paano mo kakayanin? Nakinti ang ating bida habang naglalabas ng aura. Wika niya, hindi ko alam, at sa ilang kadahilanan, pakiramdam ko ay napakagaling ko. May naalala ang ating bida. Kinuha niya ang kanyang sa ako ng mga halamang gamot. Ay oo, maghintay ka rito sandali. Babalik ako agad, sabi ni Zhang Shan. Ah, okay. Nasulyapan ko ito kanina noong nakikipaglaban ako sa demonyong iyon. Narito pala ito sa kuwebang ito. 3-leaf soul remnant flowers. Pinitas na niya ang isang bulaklak. Ang mga 3-leaf soul remnant flowers na ito ay tumutubo sa madilim at mamasamasang lugar kung saan maraming bangkay ang natitipon. Ang kuwebang ito ay ang perpektong kapaligiran para tumubo ito. Gaya ng kasabihan, kung ano ang iyong itinanim ay siya muling aanihin, ang paggawa ng mabuti ay nagbubunga. Kung hindi ako dumating at iniligtas ang mag-amang ito, hindi ko sana nakita ang mga ito. Ano ito? Wala akong nakitang nakasulat tungkol dito sa notebook na ibinigay sa akin ni Manager Meng. Ah, basta, kahit ano pa man ito, pipitasin ko na lang muna ito. Makikita na sira na ang sapot na ginawa ng gagamba. Wika ng acting bida, fair na, sasamahan kita pababa ng bundok. Sabi ni Zhang Shan, maraming salamat, mahal na benefactor. Wika ng ating bida, napadaan lang ako, hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Wumi Town Medical Center, Doktor, kamusta ang anak ko? Maaari ba siyang gumaling? Doktor, sabi ng tao sa loob. Napakaingay mo, tumahimik ka at manatili ka sa labas. Sabi ni Zhang Shan, mahal na benefactor, ayon kay Dr. Chu, kung hindi ka gumawa ng mga naaangkop na hakbang, sana'y nawala ng buhay ang aking si Quanzai. Mahal na benefactor, ako, si Zhang Shan, ay mananatiling alalahanin ang kabutihang loob na ito na ipinakita mo sa akin. Sa buong buhay ko, gagawin ko ang anumang bagay upang mabayaran ang kabutihang loob na ito. Wika ng ating bida, kapatid na Zhang, sinasabi nila na ang ginto ay nasa ilalim ng tuhod ng isang lalaki. Ang pagluhod mo rito ay sapat na pasasalamat sa akin. Binigyan mo pa nga ako ng ilan sa mga rasyon ng iyong anak, kaya idinagdag. Lahat, ako ang dapat na may utang na loob sa iyo. TN, sa kulturang Chino, ang pagluhod ay ang sukdulang tanda ng paggalang at mahalagang isang kilos ng pagtatabi ng dignidad ng isang tao. Sabi ni Zhang Shan, mahal na benefactor, napakabait mong tao. Nagbukas na ang pintuan ng ospital. Saad ng doktor. Walang anumang komplikasyon, kaya huwag ka nang mag-alala. Gayunpaman, dahil nawalan siya ng maraming dugo, malamang na matagal pa siyang mawawalan ng malay. Magiging maayos siya paggising niya. Sabi ni Zhang Shan, salamat po, doktor. Salamat po. Maririnig ang ingay sa paligid. Sabi ng mga disipulo, anong nangyayari kay Yang Kai? Nakatulog ba siya ng sobra? Bakit wala pa siya rito para magwalas ng sahig? Hindi ko alam, ngunit sa pagsasalita, hindi ko siya nakita nitong mga nakaraang araw. Siguro umalis na talaga, siya sa Ling Xiao sect. Imposible, alam mo ang ugali ni Yang Kai, tama ba? Sa tingin ko ay hindi siya aalis kahit nabugbugin natin siya hanggang sa mamatay. Kung gusto niyang umalis, sana'y umalis na siya ilang buwan na ang nakalipas nang ma-demote siya sa isang disciple on trial. Bakit siya biglang aalis ngayon? Makikita ang naiinis na si Disipulo Sumo. Nang may mapansin siya, sabi niya, anong nangyayari?
Bakit napakaraming tao rito? Sabi ngayon disipulo na nakatali ang buhok. Young Master Su, ngayon ang araw kung saan maaari nating hamunin si Yang Kai ng isang beses pa. Kaya naman napakaraming disipulo ang nagtipon dito ngayon. Gusto nilang kumita ng ilang contribution points. Sabi ni Disipulo Sumo. Mukhang ang ating mahal na senior brother Yang ay nabubuhay ng napakahirap. Sabi ng disipulo na nakatali ang buhok. Oo, karaniwang, siya ay binubugbog tuwing 5 araw. Bukod pa rito, hindi siya susuko hanggat hindi siya natutamba. Saad ni Disipulo Sumo. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ito ay nagdulot ng paghupa ng ilan sa galit sa akin. Gayunpaman, hindi pa rin sapat iyon, kailangan ko siyang itaboy palabas ng Lingxiao sect. Hanggat hindi siya isang Lingxiao sect disciple, malaya akong gawin ang gusto ko sa kanya. Sabi ng disipulo na nakatali ang buhok. Tulad ng sinasabi ni Young Master Su, paano siya naglakas loob na sirain ang iyong perpektong pakana noon sa Wumei Town? Anong ignorante, isipin na hindi man lang siya nag-abala na alamin ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Young Master Su. Sumosobra siya, sabi ni Disipulo Sumo. Pabayaan mo silang umalis, sabihin mo sa kanila na si Yang Kai ay akin para sa araw na ito. Naiintindihan, Young Master Su. Paunawa sa ating mga kasamahang disipulo, napagpasyahan ni Young Master Sumo na ipagpaliban ang laban niya kay Yang Kai ngayong araw, umaasa ako sa inyong pangunawa sa mga abalang dulot nito. Sabi naman ng isang disipulo, sino ka ba? Sa bawat oras, pipiliin ni Yang Kai ang kanyang kalaban gamit ang kanyang wallis, sino ka ba para mag-reserve ng duelo? Narinig mo na ba ang tungkol sa pagpila? Tinap naman siya ng isang disipulo na nakabanda na. Kasama sila ni Sumo. Hindi mo ba alam kung sino si Sumo? Sabi ng isang ito, sino? Idiot, ang ating Lingxiao sect ay may isang elder at isa sa 10 dakilang core disciples na parehong may apelyidong Su. Sino sa tingin mo siya? Biglang natigilan ang isang ito. Sabi pa ng disipulo na bandana. Ang pagbugbog kay Yang Kai ay halos hindi nagbibigay ng anumang contribution points, hindi sulit ang pagtawid sa kanya. Sabi ng isang disipulo, may punto ka, napapangiti na lang si Sumo. Paumanhin sa iyong mga problema. Nakalipas ang 10 minuto, nasaan na siya? Sabi ng disipulo na mantali ang buhok. Walang ideya, karaniwan ay maaga siyang pumupunta rito para magwalas ng sahig, ngunit hindi ko alam kung bakit hindi pa rin siya dumarating ngayon. Young Master Su, gusto mo bang tingnan kung saan siya nakatira? Sabi ni Disipulo Sumo. Magandang ideya, paano siya naglakas loob, isang hamak na tagawalis ng sahig, na maghintay sa isang tulad ko. Tuturuan ko siya ng leksyon. Sabi ng ibang mga disipulo. Hindi ba't si Sumo iyon? Anong binabalak nila? Walang clue, sundan na lang natin sila at tingnan. Sabi ni Disipulo Sumo. Dito nakatira ang bastard na iyon. Sabi ng disipulo na may tali ang buhok. Young Master Su, si Yang Kai ay isang disciple on trial, kaya kailangan niyang kunin ang kanyang sariling mga pangunahing pangangailangan dahil hindi siya aalagaan ng sekta. Ito siguro ang kubo na itinayo niya para sa kanyang sarili. Sabi ni Disipulo Sumo. Okay kung gayon, sigaw niya. Hoy Yang Kai, lumabas ka rito para mabugbog ang iyong asterisk S. Ngunit wala pa ring sumasagot. Sigaw pa ni Disipulo Sumo. Yang Kai, lumabas ka rito kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo. Kung hindi ay sisirain namin. Ngunit wala pa ring sumasagot. Nagutos na si Disipulo Sumo. Buksan ang buwizat na pinto. Nang buksan na nila ang pinto, sinubukan ng halughugin ang loob ng bahay. Sabi ng disipulo na may tali ang buhok. Young Master Su, walang tao rito. Bukod pa rito, ang lahat ng narito ay nakakolekta ng kaunting alikabok. Mukhang alam ng brat na siya ay nasa problema at nagpasya na tumakas ilang araw na ang nakalipas. Sabi ni Disipulo Sumo. Tumakas. Usap-usapan naman ang ibang disipulo. Sa pagsasalita, hindi ko talaga nakita si Yang Kai nitong mga nakaraang araw.
Alam ng isang matalinong tao kung kailan bababa. Tinawid ni Yang Kai si Sumo, kaya sa palagay ko ay napagtanto niya na siya ay napasok sa problema at umalis sa sekta. Hindi nakapagtataka na hindi pa siya lumilitaw hanggang ngayon. Sabi ni Disipulo Sumo. Kinuha ng bastard na iyon ang madaling paraan, ngunit ang aking galit ay hindi hihupa kung hindi ako makakapaghiganti. Dalhan mo ako ng sulo at sunugin ang sirang kabong ito. Habang natigilan naman ang ibang mga disipulo, sabi ng disipulo na may tali ang buhok. Sumo, sa tingin ko ay hindi magandang ideya na magsunog sa loob ng sekta. Saad naman ni Disipulo Sumo. Bakit ka natatakot? Kahit na bumagsak ang langit, narito ako para tanggapin ito. Bukod pa rito, hindi man lang ito pag-aari ng sekta, walang sino man ang nagmamalasakit kung ito ay masunog. Bakit ka nag-aaksaya ng oras? Pumunta ka at dalhan mo ako ng sulo at ilang dayami. Oo, may hawak-hawak kahoy na may apoy si Disipulo Sumo. May humawak sa balikat ni Disipulo Sumo. Wika nito, anong ginagawa mo? Sagot ni Disipulo Sumo. Nagsusunog ng bahay. Sabi naman ng humawak sa kanyang balikat. Bakit mo gustong sunugin ang bahay ko? Napalingon ng mabilis si Disipulo Sumo. Sabi niya, ang bahay mo. Sandali siyang natigilan. Nagulat siya sa kanyang nakita. Napaatras siya ng bahagya. Sabay angat sa kanyang isang kamay. Sabi ni Disipulo Sumo. Yang Kai, paano? Paano ka naglakas loob na tumayo sa likod ko at tapikin ang balikat ko? Hindi ka ba marunong ng asal? Wika ng ating bida. Oh, hindi ba't ito ang Junior Marshal Brother Su na nagpakita ng kanyang pagkabayani noon sa Wumi Town? Sabi ni Disipulo Sumo. Yang Kai, sa halip na tahakin ang landas patungo sa langit, nagpasya kang sumugod sa kailaliman ng impyerno. Talagang mamamatay ka ngayon. Wika ng ating bida. Pumunta ka para makipag-ayos sa akin. Sabi ni Sumo. Walang buwisit. Akala mo ba ay pumunta ako rito para bisitahin ka? Wika ng ating bida, kung gusto mong makipag-ayos, lumapit ka sa akin. Bakit mo sinusubukang sunugin ang bahay ko? Ang bastard na to, bakit ang taas ng kumpiyansa sa boses niya? Mukhang hindi siya natatakot na makipag-ayos ako sa kanya. Tinitignan ang kanyang punit-punit na damit. At ang kanyang buong katawan na may pasa. Malamang may pinuntahan siyang lugar para magsanay. Ano naman, isa lang siyang hamak na disciple on trial. Sa mga taga-suporta ko, bakit hindi ko na lang siya harapin ngayon? Ibinagsak ni Disciple Sumo ang hawak niyang kahoy na may apoy. Sabay tinapakan nito. Itinuro niya ang ating bida. Sabi nito, Yang Kai, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon, kung wika ng ating bida, sandali lang. Pumasok ang ating bida sa kanyang bahay. Sabi ng disciple na may tali ang buhok, Young Master Su, hindi ka binibigyan ng kahit anong respeto ng taong to. Bugbugin niyo siya ng todo mamaya. Narinig ko na hindi sumusuko ang bastard na to, kaya hindi na kailangang magpigil. Ngayon, ipapakita ko sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng paglaban sa akin. Opo, ibinaba ng ating bida ang kanyang sako ng mga halaman. Sa isip ng ating bida, ang mga halamang gamot na to ay pinaghirapan kong kunin, kailangan ko munang ilayo. Wika niya, so, ano nga ulit yun? Sabi ni Disciple Sumo, Yang Kai, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon, kung luluhod ka sa akin ng ilang beses. At tatawagan mo akong master, magiging maawain ako at hindi kita papatayin. Kung hindi, hehe, lumingon-lingon ang ating bida. Habang nagtataka naman si Disciple Sumo. Wika ng ating bida, kay walang galang. Sabi ni Disciple Sumo, anong ibig mong sabihin? Wika ng ating bida, hindi mo naiintindihan. Hayaan mong turuan kita. Tanungin kita, may pamilya ka sa Ling Xiao sect, tama? Sabi ni Disciple Sumo, mukhang alam mo ang mga bagay-bagay. Kung wala kang sumusuporta sa'yo, mangangahas ka bang tipunin ang mga alipors mo at hanapin ako para maghayganti? Gusto mo pang ang sunugin ang bahay ko? Wika ng ating bida,
ang taong yun ay malamang may mataas na posisyon sa sect, tama? Sabi ni Sumo, isa siyang elder. Mayroon pa nga akong kapatid na isang core disciple. Kaya kitang patayin sa isang pitik lang ng daliri. Wika ng ating bida, eksakto. Kaya walang galang. Sabi ni Disciple Sumo, bitawan mo ako. Ano ba talagang ibig mong sabihin? Wika ng ating bida, hindi mo pa rin maintindihan ang isang bagay na ganoon ka-simple. Ano ba ang laman ng utak mo? Base sa hierarchy, ang kapatid mo ay dapat na senior marshal sister ko. Kaya, kung tatawagan ko kayo ng ganoon, paano ka tatawagan ng kapatid mo? At paano ka tatawagan ng elder na yun? Kay walang galang. Sobrang walang galang. Kung ako ang elder na yun, ikukulong kita sa Kunlong Ravine at walang pag-asang makatakas habang buhay. Kunlong Ravine. TN, ang Chinese characters para sa Kunlong ay, The Trap, Surround, at Dragon ayon sa pagkakabanggit. Sabi ng disciple na may tali ang buhok, Young Master Su. Ang bastard na to ay matalas lang ang dila, hindi na kailangang mag-alala sa mga salita niya. Ngayon, nandito kami para tulungan ka. Sabi ni Disciple Sumo, Yang Kai, huwag mo nang subukang lusutan to. Ngayon, kung hindi ka luluhod at mag-so sorry, isinusumpa ko na pagsisisihan mong pinanganak ka. Wika ng ating bida, Junior Marshal Brother Su, gusto mo bang magkaroon ng sparring session sa akin? Sabi ni Disciple Sumo, gusto ko sana, pero masyado kang mahina. Wala kang karapatang labanan ako. Nasa 9th phase ako ng tempered body. Ay oo nga pala, base sa mga patakaran ng sect, kapag nag-sparring ang mga disciple, ang kanilang pagkakaiba sa skill ay dapat nasa loob ng 3 levels. Sabi ni Disciple Sumo, lahat, mukhang naabot na ni Senior Marshal Brother Yang ang 3rd phase ng tempered body. Mayroon bang mga kapatid na handang maturuan ng kanyang kamangha-manghang skills? Sabi ng disciple na may tali ang buhok, 3rd phase ng tempered body. Anong kamangha-manghang gawa? May nagsalita, ako na, Young Master Su. Sabi nito, baka ako ang pinakamahina sa grupo natin, pero nasa 5th phase ako ng tempered body. Dapat kaya kung makipaglaro ng kaunti kay Senior Marshal Brother Yang? Sa isip ng bida, sigurado akong nasa 3rd phase ako ng tempered body 5 araw ang nakalipas, pero sa puntong ito, nagbago na ang lahat. Sabi ng isang ito, Senior Marshal Brother Yang, ako si Zhao Hu. Mas maganda sigurong tandaan mo ang pangalan ng taong bubugbog sa'yo ngayon. Wika ng ating bida, naalala ko na. Sabi ng isang ito, Senior Marshal Brother Yang, huwag mong sabihin ako, bilang isang junior brother, ay hindi kita binigyan ng pagkakataon. Papayagan kitang gumawa ng 3 moves. Kung mapakilos mo ako, panalo ka, kung hindi. Kung gayon, huwag mong sisihin ang junior marshal brother na ito sa hindi pagpapakita ng awa. Hindi masama ang batang Jiaohu na to. Alam niya kung paano hiyain ang isang tao. Magandang trabaho ang nagawa niya. Habang nakamasid na naman ang babae sa taas ng puno. Nanunood ang babae sa mga mangyayari. Wika ng ating bida, hindi pwede yan. Paano ko hahayaang magpaga ng loob sa akin ng isang junior marshal brother? Sabi ng isang ito, hindi yun malaking bagay. Bilang isang junior brother, ang pagbibigay sa'yo ng 3 libreng tira ay ang pinakamaliit na magagawa ko. Haha, wika ng ating bida, sige. Kung ipinipilit ni Junior Brother Zhao, hindi magpipigil ang Senior Brother na ito. Sigaw ng isang ito, ibigay mo ang iyong pinakamahusay na tira. Sa ganoong katawang mukhang marupok, malamang mapapatamba kita sa paghipan sayo. Anong klaseng lakas ang kaya mong ipunin? Napangiti na lang ang ating bida. Wika niya, Junior Marshal Brother Zhao, aatake na talaga ang Senior Brother na ito, okay. Sabi ng isang ito, sige. Nagulat ang isang ito sa kanyang mga nakita. Agad siyang tinamaan ng isang atake na nagmula sa ating bida. Sinundan pa ng isa. Bahagya itong napaatras. Binigyan pa ng sipa ng ating bida.
Nagulat ang mga ito sa ginawa ng ating bida. Knockout si Zhao Hu. Nanlaki ang mata ng babaeng nakamasid. Sabi ng babae, hindi ito maaari. Sa pagtayo niya, mali ang kanyang tinapakan. Nahulog siya mula sa puno. Nasaktan ito mula sa pagkakabagsak. Ang sakit noon. Kasalanan to ni Yang Kai, binigla niya ako kaya nawala ako sa balanse. Paano niya nagawang pataasin ang kanyang mga kakayahan pagkatapos ko siyang hindi makita ng ilang araw? Sa paraan ng pag-atake niya kanina, nagawa na niyang magkaroon ng chi. At hindi lang ito ang fourth phase ng tempered body. Pero, hindi ba't nasa third phase pa lang siya ng tempered body ilang araw ang nakalipas? Wika ng ating bida, hindi pa rin maayos ang power control ko. Gulat na gulat si Disciple Sumo. Sabi niya, nagloko ka. Wika ng ating bida, Junior Brother Su, pwede kang kumain ng gusto mo, pero hindi ka basta-basta pwedeng magbato ng mga akusasyon. Paano ako nagloko? Sabi ni Disciple Sumo, ikaw. Bamulong naman ang isang disciple na nakatali ang buhok. Young Master Su, mukhang mali ang impormasyon natin. Ang kakayahan ng bastard na to ay hindi lang nasa third phase ng tempered body. Malamang nag-level up na siya. Paano pa niya mapapatamba si Zhao Hu? Sabi ni Sumo, ganoon pala. Masyadong naging pabaya si Zhao Hu, kung gumawa sana siya ng move, paano siya matatalo ng ganoon kadali? Dagdag pa ni Sumo, Senior Brother Yang, na itago mo ng maayos. Magkikita pa tayong muli, pero sa susunod, hindi ka na magiging ganoon ka-sword. Fair na, wika ng ating bida, ang laban na to ngayon ay nakakabitin. Sigh, sa isip niya, nalampasan ko na ang oras para magsanay gamit ang tempered body book dahil kay Sumo. Makalipas ang ilang sandali, pumunta siya sa isang ilog. Sa paghubad niya ng kanyang kasuotan, may mga gasgas pa rin ang kanyang buong katawan. May nagmamadaling naglalakad, sa isip ng babae. Sa una, gusto kong lumapit para imbestigahan kung anong level na ang inunlad ni Yang Kai. Pero mukhang wala siya. Nang may mapansin ito, bigla na lamang namula ang kanyang mukha. Saad ng babae, anong ginagawa niya? Makikita ang ating bida na walang kasuotan. Ang bastos na junior martial brother na to, paano siyang manggahas na umastang immoral sa banal na lugar ng sect? Isipin mo na maghuhubad siya ng hubot-hubad sa gitna ng araw. Gaano siya kagaripol? Dapat magmadali na akong umalis. Kinuha na ng ating bida ang kanyang damit. Sa isip niya, ilang araw, na akong wala sa sect, mas magandang magwalas na lang ng sahig. Kinuha na niya ang kanyang walis. Mayroon naman akong mas mahahalagang bagay na dapat gawin, pero dahil tinanggap ko na ang trabaho bilang tagalinis ng sahig, dapat gawin ko ito ng seryoso. Pumasok ito sa kanyang bahay. Habang may hinahanap ito sa pinaglagyan niya sa sako ng mga halamang gamot. Itago natin ang mga halamang gamot na kailangan ko para sa pagsasanay at ipalit ang iba sa contribution hall para sa ilang points. Baka dapat magpalat na ako pabalik sa mga punit-punit na damit na yon. Napunta sa contribution hall, habang may nagsasalin ng tsaa. Humihikab ng tsaa si Manager Meng. Nang bigla na lamang ibinuga nito ang iniinom niyang tsaa. Saad ni Manager Meng, Lil, Yang Kai, anong nangyari sa'yo? Wika ng ating bida, bumalik na ako. Saad ni Manager Meng, Sai, ikaw, marami kang pinagdaanan, ano? Wika ng ating bida, oo, may mga mahihirap na sitwasyon. Pero kahit papaano, ang gantimpala na nakuha ko mula rito ay medyo disenteng. Manager Meng, tinatanggap ng contribution hall ang mga halamang gamot na to, tama. Sa isip ni Manager Meng, ilang lower average level na halamang gamot lang. Wala silang gaanong halaga. Ang contribution hall ay mayroon ng 2 toneladang ganitong uri ng halamang gamot. Walang lugar para itago ang mga ito kahit tanggapin natin. Sai, dapat tanggapin ko na lang ito para sa kanya. Saad ni Manager Meng, oo, syempre tinatanggap namin.
Isang contribution point para sa dalawang halamang gamot. Wika ng ating bida, kung gayon, paki-check na lang. Saad ni Manager Meng, tumakbo ka sa paligid ng Heifeng Mountain sa loob ng 3 araw at ito lang ang nakuha mo. Wika ng ating bida, ang makakuha ng lahat ng ito ay medyo dissenting na. Saad ni Manager Meng, totoo. Sa isip niya, bagamat kulang si Yang Kai sa natural na talento, handa siyang magtrabaho ng husto. Sa ngayon, wala nang gaanong kabataan na katulad niya. Sa kasamaang palad, ang kanyang kakulangan sa talento ay nakatakda na hindi siya makamit ang anumang bagay sa kanyang buhay. Tumitingin-tingin sa paligid ang ating bida. Saad ni Manager Meng, anong tinitignan-tingnan mo? Pabulong na wika ng bida, Manager Meng, noong nasa bundok ako, mukhang nakahanap ako ng isang kamanghamanghang bagay. Saad ni Manager Meng, anong bagay? Wika ng ating bida, hindi ko alam, kaya dinala ko ito pabalik para tingnan mo. Isa kang matalino at may karanasan na matandang lalaki, baka alam mo kung ano ito. Pinagmasdan ni Manager Meng ang mga kabute. Wika ng ating bida, so, ano ang bagay na to? Saad ni Manager Meng, saan? Muto na hanap. Wika ng ating bida, sa loob ng isang kuweba. Mayroon pang ang level 1 demon na nagbabantay dito. Pagkatapos patayin ang demon, natagpuan ko ito at dinala pabalik. Napahampas sa lamesa si Manager Meng. Saad niya, nakasalubong ka ng isang demon. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang pumunta ng ganoon kalalim sa mountain range? Wika ng ating bida, hindi naman ako ganoon kalayo. Wala akong ideya kung bakit ito lumitaw malapit sa outer bounds ng Heifeng Mountain. Sa isip ni Manager Meng, ang batang to ay nakipaglaban sa isang level 1 demon at halos hindi nakalabas ng buhay. Kung alam niya lang na ang bagay na to, hindi, madudurog siya. Wika niya, hindi naman ganoon kasama ang swerte mo, bata. Saad ni Manager Meng, ang bagay na to ay tinatawag na blood mushroom. Isa itong bihirang halamang gamot, isang aver. Habang nakatingin lang ang aking bida. Dagdag pa ni Manager Meng, hindi. Ang ibig kong sabihin ay lower earthly level item. Oo, isang lower earthly level item. Tama, wika ng ating bida, isang lower earthly level item. Manager Meng, sigurado ka? Saad ni Manager Meng, gago. Ang matandang lalaking ito ay nakakita na ng hindi mabilang na worm. Hindi mabilang na halamang gamot sa buhay ko. Sinanay ko ang mga mata ko para dito, bakit hindi ako magiging sigurado? Wika ng ating bida, kung gayon, ilang contribution points ang halaga nito. Saad ni Manager Meng, bibigyan kita ng 20 points para dito. Wika ng ating bida, ganoon kaliit. Saad ni Manager Meng, medyo mataas na yun, bata. Binibigay ko to sa'yo ng walang kapalit, syempre hindi kita pwedeng bigyan ng masyadong marami. Bagamat ang blood mushroom na natagpuan mo ay walang dot ang isang lower earthly level item, masyado pa rin itong maliit. Dahil sa edad nito, 20 points lang ang halaga nito. Wika ng ating bida, kung gayon, 20 points na lang. Maliban sa 3-leaf soul remnant flowers at desolate wilted grass, nakakuha ako ng 36 na contribution points sa pagkakataong ito. Dagdag pa sa halagang kinita ko dati, umabot ito sa 48 points. Isa na akong semi-rich person. Nakakuha na ako ng ilang 3-leaf soul remnant flowers pero kailangan ko pa ng mas maraming desolate wilted grass. Manager Meng, bigyan mo ako ng 10 desolate wilt. Sabi ni Manager Meng, 10 ordinaryong halamang gamot ay nagkakahalaga ng 10 puntos, sigurado ka ba na kailangan mo ang mga ito? Wika ng ating bida, hindi tama yan. Di ba sabi mo kanina na 2 halamang gamot para sa 1 puntos ng kontribusyon? Sabi ni Manager Meng, ang presyo ng pagbili ay presyo ng pagbili, ang presyo ng pagbebenta ay presyo ng pagbebenta. Magkaiba ang dalawa, wika ng ating bida.
Talagang kumikita ka ng malaki sa agwat ng presyo. Ang kapal ng mukha mo. Paano ka nakakatulog sa gabi? Sabi ni Manager Meng. Hindi ako ang nagtatangkang kumita ng malaki. Ang sekta ang nagtatakda ng mga presyo, ang matandang ito ay namamahala lamang sa pagpapatakbo ng lugar. Kung hindi, paano kaya matutustusan ng sekta ang lahat ng 3,000 disipulo? Wika ng ating bida. Ang aking mga puntos ng kontribusyon. Sabi ni Manager Meng. Kaya gusto mo pa rin ba ang tuyong damo o hindi? Wika ng ating bida. Oo, sabi ni Manager Meng. Salamat sa iyong pagtangkilik. Lumabas ang ating bida sa bulwagan ng kontribusyon na malungkot. Habang nakaabang dito ang babae. Nilagpasan na ng ating bida ang babae. Bigla itong ngumiti. Sabi ng babae, Master, nalagpasan ko na ito. Inalis nito ang kanyang takip sa mukha. Sabi nito, Kumusta ang iyong sugat, Master? Sabi ni Manager Meng, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa iyong master, napakaraming taon na ang nakalipas na walang anumang insidente. Sa bahay ng ating bida, sa isip niya, mukhang ito ang tamang ratio. Isinalang niya ang mga halamang gamot sa pagan. Hindi nagtagal umusok na ito. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.